One small step for man, one giant leap for mankind. Every four computers now have primary control of critical. Roger, 0G, and I feel fine. So, ayun na nga, no? Nagbabalik na naman ng Good Nights. Kasama ko dito si Poch. At ang aming dalawang tropa na si Bayat Sera. Kamusta kayo? Yes, sir. Kamusta kayo ngayong gabi? Goods naman, goods naman. Boy. Pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa social media. Yun. Ang mga epekto nito sa atin. Uy. At siguro, itakay na rin natin ng phone, no? Phone, computer. Itakay na rin natin yan. Pwede. Itakay na rin. Pasok naman yata yun pag ganun. Ito magandang topic to, kapatid. Kasi lahat makaka-relate dito eh. Lahat ngayon may phone na eh. Lahat ngayon may social media na. Lola at lolo mo meron. Pamangkin mo meron. Apo mo meron. Aso meron. Di ba? Lahat meron na. Walang Lahat takas, meron na. no? Talagang lahat Meron makaka-relate. nga ako napanood na social media, sa future may ginagawa silang social media para sa aso. Nakakita mo na ba yun? Yun na. So parang doon sila mag-i-interact. Ano yun? Oo, parang kunwari pag naiwan mo yung Tahol? aso, pag naiwan mo yung aso mo sa bahay mo, meron silang pipindutin na button. Siyempre, ititrain mo muna. Tapos pag napindot nila yung button, may dapat, parang magiging online sila. Tapos, Nice, connect sila sa mga ibang aso rin na nag-connect sa So, button. Tapos, kumbaga mag-FaceTime sila. oo. Di ba nakakatakot yun? Ewan ko, nakakatakot siguro. Pero nakita ko Kasi lang, baka nanonood ako sa Netflix ng yung parang mga futuristic na na mangyayari. Ganun. Tapos isa yun na feature. Para sa akin kasi medyo nakakatakot eh. Kung yung aso mo, gumagamit ng cellphone, sino magbabantay ng bahay mo ngayon? Di ba? Yun nga. Eh di, madali na lang pumasok eh. Babantay nga yung aso eh. Pati ba naman yung aso, nagpo-phone na rin. Masasibis yan. Nakakatakot. Diba? Nakakatakot. Pero sila, meron din social media, di ba? Pero Grabe, pag-usapan no? natin yan mamaya yung mga privacy, ganyan. Pero bigyan kita ng history, di ba? Hindi naman talaga history. Pero Sige. before... Background lang ba? Background check lang. Background check lang. Before tayong napunta sa Facebook, before tayo napunta sa TikTok, di ba? Ayan. Yung Sige dating nga, kuya. yung dating OG. Yan. Yung Ano mga, yan? Yung mga ganyan. Bang! Friendster. May ka ba? Una, Friendster, di ba? May Friendster ka ba? Dati. Oh, naman. God damn. Elementary tayo yun, yung Friendster. Actually. Naalala Naalala ko, ko grade 3. naalala ko, nag-code ka pa niyan eh. Lalagyan mo pa yung... Ganun? Oo, syempre maglalagay ka na sarili mong background. So pupunta ka Hindi kasi ako marunong nun. pupunta ka sa isang website, tapos kakopy mo yung basta may kakopy ka, tapos lalagay mo sa page mo para naalala ko Ayun pala yung... naalala ko dati yung profile ko pa yung Matrix eh. Alam mo yung Matrix, yung green, tapos ganun. Pabagsak. Ganun pa yung profile ko dati. Nagpapakudata ako noon, nagbabayad ako sa kaibigan ko, sinisingil ako. Pag pinapapalitan ko yung music, pinapapalitan ko yung background. Tanga ako nung bata ako eh. Wala akong alam sa ganyan. Madali Nauuto lang ako yun. nun. Hindi ko alam yun. Tapos tapos pagbukas yung Friendster mo, nakabukas rin yung Yahoo Messenger mo dati. Automatic yun. Di ba? Naalala ko nung mga grade 3 ako dun eh. Madali ako umuwi lagi. Nag-YM ako, meron akong kachat na babae sa YM. Kada mag-uwi yun, matik yun. Takbo ko sa computer shop, 15 pesos yun, bayad ako, tapos chat agad ako. Sarap dun eh, nakik-chat-chat. So grade 3, lang taon ka nun. So yun yung mga OG noon, no? Mga place na nagsimula ang lahat. Kaya ano eh, no? Tapos naalala mo ba sa Yahoo Messenger yung pagka naka-sleep mode ka, tapos bang ba yun? Ano ba yung buzz? Naalala mo yung buzz? Yung buzz. Pag naka-sleep mode ka, di ba hindi mo mababuzz? Pero pag tinype mo yung code ng buzz, mababuzz pa rin. Alam niyo ba yun? Hindi. Hindi niya alam Hindi yun. ako techie. Hindi ko alam yun. So, ayun, merong feature dati, di ba, pag nag-sleep ka, bawal mo mabuzz. Pero pag tinype mo ng manually, nababuzz pa rin. Na ano niya, no? Ang tawag doon, override niya. Na-override niya. Tapos Pero yun nga, no? meron rin ako kwento dyan eh. Kami ni Albert. Si Albert. Kaklase mo?
Kaklase ko dati. Nag-Yahoo Messenger kami sa bahay, di ba? Tapos meron kaming babaeng nakilala sa real life. Nagpa-add sa amin sa Yahoo Messenger. Tapos, yung chinat namin, nagpapasa siya ng nudes bigla. First year na kami nito. First year kami. So kami, pagkapasa ng nudes, tuntua kami. Sabi ko, what the fuck? Kasi, di ba, grabe. First time namin nakakita ng ganun eh. Tapos, personal, totoo. Tapos mamaya yung babae nang hingi siya ng picture namin. So kami ni Albert, sabi namin, search na lang tayo sa internet. So nag-search kami sa internet ng mga Pilipino na lalaki. Tapos yung sinasend naming picture. Nauto naman. Nauto yata. Wala din naman nagtanong. Nauto naman. Yun nga ano. Pero yun. Yung pala, matinik na kayo. Pero yun dati, di ba ganun? Friendster, tapos Yahoo Messenger, MySpace. Kaya lang, never ako nagkaroon ng MySpace. Kaya hindi ako masyado makasalita dyan. Kaya yung kung papansinin mo, yung mga Pinoy, na-train tayo na-train tayo mag-Facebook na-train tayo mag-Friendster at Yahoo. Kaya tayo, ang laki ng background natin sa social media eh. Kaya pagdating ng Facebook, isa tayo sa pinaka top user sa mundo ng Facebook agad. Kasi kailan lahat ba tayo marunong Facebook? Ako, grade 6, 2009. Ata? Grade 6? 9. Till ko 2009 eh. Facebook. Ako... Ang dami pang laro nun sa Facebook. Nag-Farmville. Ako Tapos... Grade 6 ata. Anong mga nilaro nyo sa Facebook? Farmville. Sa akin, Tetris Battle bago tayo mag-Dota ng Tetris dati. Battle. Matik yun. Battle. Altab. Tetris Battle. Tetris Battle. Hindi, sa akin yung pinakauna yung Club City ba yun? Yung nasa yung DJ ka, tapos papagalitin yung DJ mo. Pati Restaurant City, yun. Yung mga OG ngayon. Tita ko, kilala mo siya, di ba tita ko? Yung addict sa Farmville. Oo. So, yung tita ko parang magsasaka na yun. Kada gabi nagpa-farm. Pero nakaka-addict naman talaga, di ba? Hindi ko alam tita ko, lagi nag-aani. Kada uwi ako, gigising yun sa gabi. Naku, mag-aani na ako. Magsasaka na eh. Grabe na addict yun. Di ba nakikita mo lagi kada pupunta ka sa amin, tita ko? Pero lalo na yung bata tayo, Restaurant City. Na-addict talaga ako sa Restaurant City. Tapos dati may hack pa yung pinapatong-patong mo yung TV. Alam mo yun? Hindi. Yung mga design pampatong-patungin mo. May ibang moves ka ba nagagawin? Pero ito na nga no? Pag-usapan natin, di ba? Bakit siya nakaka-addict? Bakit nakaka-addict ang social media? Bakit ba? Sobrang nakaka-addict ang social media? Bakit kung isip-isipin nyo, no? Yan. I mean, somehow tayo, hindi ko alam kung tayo personally, kung kayo rin addicted, pero mahirap eh. Mahirap pag wala kang phone, mahirap pag wala kang access sa social media mo. Kasi parang minsan, andun yung mundo natin eh. Lalo na yung iba talagang na-addict sila. Bakit nga ba? Anong dahilan? Kasi, napag-usapan na natin to dati, di ba? Yung dopamine natin na neurotransmitter sa utak. So, bumabalik tayo dun. Nag-release siya ng chemical hormone na dopamine every time na may makukuha tayong likes, may magko-comment sa post natin, may mag-share ng post natin. Associated siya with pleasure and reward, no? Kaya pag nakakuha ka ng like, ang sarap eh. Sarap. Ang sarap, pre. Alam mo yung tipong may magko-comment sa post mo. Alam mo yun, parang yung dopamine pala natin sa utak, nag-release ng dopamine sa utak natin, which is parang feel good chemical sa atin na parang nare-reward tayo. So, in a way, nakaka-addict siya. So, yung mga part na gumagana sa utak mo, same as taking cocaine, taking drugs. Same part ng utak mo, gambling. So, same excitement, same parts ng utak mo nagla-light up. Ako nakaka-uwi pag walang nagla-like ng picture ko. Lagi ba may nagla-like ng picture mo?
Ako, bihira lang ako mag-post, kaya siguro meron nagla-like. Pero Ako, bihira rin ako mag-post. Walang nagla-like. kasi baka di ka active, tsaka baka OT friends mo. Diba? Ayoko. Hindi, marami rin akong friends ha. Mm. Kaya hindi na ako Siguro nagpo-post. ganda mo yung caption mo. Kaya hindi na ako nagpo-post. Wala akong Ganda mo nagla-like. siguro caption mo para para mapansin. Pero yun nga Wala sa akin nagla-like. nakaka-addict talaga siya. Minsan to the point na yung mga tao, doon na tumatakbo yung buhay nila eh. Nakita ka na ba ng may lalabas kayo. Ito nangyayari to. Lalabas kayo lahat ng tropa mo. Tapos lahat kayo nagpo-phone lang. Di kayo nag-socialize. Oo naman. Lalo na sa, Diba, parang- lalo na sa akin kasi 'di ba deployed kami. Pagka nagdadak kami, meron kaming isang kaibigan na ayaw namin kasama tuwing port. Kasi nga, pagka nagpo-port kami, 'di ba syempre, doon lang may time na may internet kami. Yung time na nagpo-port kami, grabe nasa phone lang siya. So parang pagka nagpaplano-plano na kami sa port, ayaw namin siya kasama kasi nawawala yung vibes. Pero kasi kung iisipin mo, kung sinabi ko nga na nag-release siya ng dopamine sa utak mo, sobrang accessible siya eh. Like, anytime, pwede mo siya makuha, kaya ka na-addict eh. Hindi mo na kailangan lumabas. Hindi mo na kailangan lumabas ng bahay. Andyan lang sir, sobrang accessible, sobrang dali, lagi mong hawak. Kaya tayo na-addict rin in a way. Tsaka andun na lahat Sobrang eh. connected ka, di ba? Sobrang connected ka sa lahat. So, yun. Ang dali. Pero tingin mo, itong addiction na to, syempre alam natin ang addiction, it's not good. So, pag sinabing addiction, tipong na-hurt na ikaw in a way, tapos inuulit-ulit mo pa rin, di ba? So, ano sasabi mo? May effective ba to sa mental health? Oo naman, sinasabi mo nga, parang dopamine, di ba? Saka meron rin yung process eh. Tawag, narinig mo na ba yung neuroplasticity? Neuroplasticity? No, So, go ahead, explain. So, ano siya, parang process siya sa brain mo na, kunwari, may habit ka na, di ba? Yung literal, yung brain mo, yung physical na brain mo, literal nag-shape at form. Okay. Literal nag-change siya ng form kasi parang Nasasanay na siya kasi eh. yung brain mo lagi di ba nag-adapt yan kung saan. So Exactly. yung brain mo nag-undergo sa ganitong process tapos ang effect nito pwedeng mag-strengthen or pwedeng mag-weaken ng mga neuron mo sa brain. Kasi gumagawa siya ng mga bagong pathway sa brain mo. Kasi nga 'di ba nagbabago yung physical na itsura ng brain mo. So yung brain mo parang sineset niya kung addict ka na sa social media kunyari, yun yung addiction mo. Yung brain mo yun na yung nag-a-adjust para Grabe. para makamit mo yung addiction mo. Parang ganun. So, yung Grabe, no? mismong brain mo yung nag-a-adjust para sa'yo. Tapos pag na-adjust yung brain mo, syempre, ang hirap ma-stop. Kasi, Right. ayun, ganun na yung mga nerve cells mo sa brain mo. Right. Ganun na naka-set up. Oo, Pero correct me if I'm wrong, Di ba yung brain natin nag-a-adjust sa environment at sa ginagawa mo? So, ang brain natin, tinatry niya as much as possible to be efficient as much as possible. Tinatry niya maging efficient, di ba? So, yung mga parts na hindi mo ginagamit, dinineglect niya na. Totoo, ang Hindi niya na tawag doon, pinapadaanan ng homeostasis, di ba? Yung brain natin, Yun. Hindi ka pala. yung brain natin lagi siyang nag-a-adjust sa environment para 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 Homo sapiens sasabihin mo. Galing Diba? Galing ng Lagi partner ganun. ko. Pinabili mo ako doon. Anong tawag doon? Sa process ng Sa kapag na-stagnant na yung utak mo na hindi niya na ginagamit yung mga parts na hindi kailangan. Homo erectus, ano? homeostasis? Hindi, ang Oo. homeostasis ayun yung process na yung brain, yung as human laging yung body mo natural na nag-a-adapt. Right. Kunwari pagka pinagpapawisan ka, 'di ba? Ba't ka ba pinagpapawisan? Syempre yung body mo, Cool down. yung body mo sobrang init. Ginagawa ng body mo gusto yung palamigin. So nag-sweat ka. So parang ganun yung ginagawa ng brain, 'di ba? Pero ang Grabe, ang no? brain lang, yung process na process na tawag doon is neuroplasticity. Right. Yung change. So yun na nga, Actually, may nabasa akong study na young people
if they're using their phones for more than 7 hours a day, they're more likely to be depressed and anxious. Yeah. Twice as much more anxious and depressed compared sa mga taong hindi masyado nagko-phone. So, bakit no? Bakit kaya? Nakakalungkot, no? Oo naman. Kasi di ba, kunwari ako, dati na hindi naman ako, nung dati pagkalipad ko dito sa US, nalungkot ako kasi sa social media nakikita ko kayo, di ba, lagi. Yung papunta pa lang ng college, syempre, di ba, ang dami nating friends na active. So, nakikita ko yung mga post nila sa social media, sa Snapchat, sa Instagram. Tapos nakikita ko lahat kayo lagi magkakasama. Tapos syempre, Guys, for context lang for context lang, itong best friend ko, inggitero to eh. May pagka-inggitero tong partner ko dito eh. Kaya hindi So, yan, nainggit siya. Sige, tuloy mo. Di ba, nainggit ako. So, parang nagpa-FOMO ako, di ba? Fear of missing out ako. So, feeling ko isa sa mga pinakamalaking ginagawa ng social media is ginagawa nito sa'yo parang lagi kang nagpa-FOMO. Lalo na Exactly. pag nakikita mo. Dahil ang mga tao, pinupost lang nila ang mga gandang nangyayari sa buhay nila. Diba? Pinapakita nila ang masasarap na pagkain na kinakain nila. Pinapakita nila ang magagandang lugar na pinupuntahan nila. Tsaka masama Pinapakita nila ang masasayang experience na nakukuha nila. Tama? Lahat ng sumusobrang bagay, masama ka, di ba? Lalo na pag super connected ka sa lahat ng bagay, masama rin. Di ba? Okay. Kaya nga, so, may pro siya na magandang konektado ka, pero pag sumusobra, may inggit ka talaga, lalo na ako, inggitero. Kaya nga. Pero isipin mo na lang yung katulad ng sinabi ko kanina, yung taong nag-social media madalas, nag-story yan, nag-post yan, pinapakita nila yung mga gandang nangyayari sa buhay nila. Kung ngayon, ikaw, nasa bahay ka lang, katulad ng, ikaw, meron kang experience na nasa bahay ka lang, nakikita mo yung mga magagandang nangyayari sa kanila eh. Pero behind that, meron yung mga bad times, di ba, na nangyayari. Pero hindi nila ipopost yun, obviously. Bakit nila ipopost yun? So, nangyayari, yung mga tao, inisip nila, at kung nakikita lang nila is yung good side ng buhay ng ibang tao, in return, naiingit sila. Nakaka-apekto to sa mental health ng tao. So, dapat the way we view things, no, maintindihan natin na hindi naman laging ganun. Hindi man laging masarap ang buhay, hindi laging maganda. Siyempre, ipopost ng tao yung mga ganda, no? So, yun nga, pinag-uusapan natin yung mental health, di ba? Before tayo mag-jump sa mga sinasabi mo, ay, gusto ko. di ba? Para, mamaya-maya. Jump muna tayo brothers. Pag-usapan natin yung mga pro. Ano, banata ko na ba? Banata mo Kasi yung baka mga sabihin mo pros. masyado pessimistic eh. Basahin mo yung mga, kasi gano'n yung datingan. Mamaya natin, balance lang natin. Ako naman, sige. Pakita ko na lang yung pros. Optimistic rin ako minsan. Pros. Gusto mo makita? Unang-una, Pakita, kuya. nakakapag-communicate tayo ng malupitan. Diba? Real time, ika nga. Uy, Diba? grabe yun. Kayang-kaya natin asan ka, kapatid? Sa bahay. Asang bansa ka? Tanga naman, asang bansa ka? Nasa Amerika. Ayun, si Sarah nasa Amerika. Nasa Africa. O, si Agbay nasa Pasay. Diba? So, ang point ko dito, di man tayo magkakasama, konektado tayo, updated tayo sa mga nangyayari. Diba? Alam natin, pag nag-post tong tao, nag-story tong tao na to, alam natin. Totoo. All good. Pero di lang yan. Diba? Ang social media ngayon, pinagkakakitaan na. Yun. Nagiging place siya to sell your business online, di ba? Ang laki na ng pera na nakukuha ng mga tao dyan. So, ginagamit siya minsan pag-advertise ng business. Totoo. Di ba? Sobrang effective, kapatid. Daming mga online na store. Sa Facebook, may online store ka na. I-link mo lang, iyaman ka na. Di ba sa TikTok, gamitin mo lang ng isang beses yung makeup. Pag gumanda, pag maganda, i-link mo lang. Ayun na. Pipindutin lang ng tao, o order lang. Commission ka na. Tapos napansin ko pa yung umuwi ako, lahat na sa Pilipinas parang meron silang restaurant city. Di ba? Ano yun? Nagluluto lang sila, mayroon na silang restaurant. Tapos, di ba nagluluto-luto lang sa bahay, popost nila sa group. Tapos may mga tao nagpapadeliver. So parang, di ba, andali, lahat na may, nagluluto ko, lahat may nagbebenta, lahat may store sa Facebook. Ngayon, kung meron kang mga weird na trip, na hobbies, di ba? Facebook, type mo lang, di ba?
Paano ba mga weird na hobbies? Ako, nagko-collect ako ng coin. Coin collectors in Philippines. Search ko yan. Grabe. Sali ako sa group. Boom! Pag sumali ako sa group, lahat kami, isa lang yung mga trip, di ba? Isa na lang trip namin. Lahat kayo magkakasundo si Sarah. Mahilig sa sapatos. Sabi niya, ito-type niya kung nasan siya. Tsaka yung mga shoe collectors, ganito ganyan. Boom! Connected na siya. Ano sa tingin mo yung group na sasali ako? Ikaw? Pag may group ako. Matalino ka eh. Gusto mo yung mga intellectual people. Uy, Search mo yan. Grabe ka naman. Sali ka doon. Pero hindi ka matatanggap, gago. Akala mo matatanggap ka. Tanga ka ba? Hindi ka matatanggap. Rejected pala kuya mo. Rejected ka ngayon, bobo. Yung Akala niya siguro makakapasok siya. Sinabi mo lang naman kung saan ka nasali. Hindi na sabi mo Bigyan kita sa'yo. Bumawi. Bawi ka. Sige, magbibigyan Bawi. kita. Pag may group kang sasalihan, siguro sasalihan mo Philippine Airlines Association. Mare-reject. Paano mare-reject? Ay, hindi. Tanggap ka naman siguro. Ayun. Siguro. Di ba? Mabait naman Mabait. ako. Hindi bumawi, oh. Hindi. Pero yun nga, Sana yung point matanggap. natin dito. Sana matanggap. Ayun, sana. Pero yun nga yung point natin dito. Madali kumunik sa mga taong meron tayong specific na hobby ba na kuha. Totoo. Ito pa kapatid, sobrang educational. Ayun. Ito ginagawa natin ngayon, di ba? Ayun ang pinakamalaki rin, no? Isipin mo, Ito ngayon. pag may tanong kang isa, type mo lang, alam mo na agad. Di ba? Yun na eh. Ngayon, ito, shoot tayo. Di ba? Shoot ka lang. Tapos mamaya, inaral natin to lahat eh. Mga pinagsasabi natin, inaral natin. Siguro nag-spend tayo ng ilang oras. Ngayon, papanoorin nila just in 1 hour. Ngayon, edit natin, mas iikli pa. Ngayon, pagkatapos natin gawin to, post natin sa social media, papanoorin nila. Kailan ka nag-edit? Diba? Kailan ka nag-edit? Para... Hindi ako nag-i-edit, Ah. pero ipopost natin. Pagka-post natin, pwede ka-edit tayo, syempre. Diba? Pagka-post natin, papanoorin nila ngayon. Pagkapanood nila, ang dami na nila natutunan, ilalike nila ngayon. Pag nagustuhan nila, share nila sa kapatid nila. Yun. Diba? Tapos magsusubscribe sila. Yun. Diba? Diba? Ayun yung goal. Ayun yung, parang yun, tulungan lang tayo dito. Ganun lang naman, di ba? Ganun lang naman. Pag gusto nyo mag-social media, di pumunta kayo sa www.youtube.com/goodnightspodcast. Yun. Yun. Tapos, Makinig ka. panoorin nyo. Huwag ka nang mag-aral. Pumunta ka na lang. Wag. Binge watch mo na lang yung sa amin. Binge watch mo. Tapos, share mo Hindi bigla. hindi man specific yung natutunan mo, pero ang dami mong alam. Pero di ba, Ang dami mong alam. ang dami mong kwento, di ba? Pagkasama yung mga kaibigan mo, kwento mo bigla. Di ba? Sabi mo, Yossi ka na Yossi. Diba? Yossi ka na Yossi. Yung utak mo, neuroplasticity na. Alam mo, sira na dopamine receptors mo. Ang taas na yan. Addict ka na. Pero, diba? Panood ka lang ng Good Nights, marami ka matututunan. Pero balik tayo sa topic kasi para tayong nagbibenta dito. Diba, Hindi yun, naman hindi mo tayo nagbibenta. Yun pa, di ba? Hindi tayo namimilit. Sabi mo Hindi nga, tayo mamilit, ang Des. daming opportunity na ginagawa sa business. Pwede mo magawing business. Sobrang konektado ka sa friends mo. Tapos ano pa yung sinabi mo? Information, di ba? Sobrang daming information. Bes, Tapos- ulitin ko lang, hindi tayo namimilit, di ba? Hindi tayo namimilit sa business. Pilitin na to. Nagmamakaawa lang. Pilitin na to. Nagmamakaawa lang tayo. I-like nyo na. I-like nyo na. Kayo naman. Like yun na, di ba? Wala na kaming partner ko, wala na makain, no? Pero, Pero ayun ka, no? Pero yun nga, di ba, sa isa pa sa pros, siguro, kunwari, Tinder, di ba? Ang dali mag-date. Ang daling mag-date. Ang dali makahanap ng tao na pwede mong makausap, ma-meet, di ba? At ma-book. Makausap nga ba? Ma-book, di ba? Madaling mag-book. Kwento ko nga. Interest. May kwento nga ako niyan. Sa sobrang daling mag-book. Kwento mo. Sa sobrang daling mag-book, best. Nagka-library ka na. Ano? Pero papasok ko na to sa cons. Cons na tayo. Oh. Kasi pro ang pagiging konektado, di ba? Pero sinabi ko pag sumobra na may masama pa rin. Pero Obviously. ito sa con na isa, bes. Na-catfish ako. Na-catfish ako. Ba! Yan ha, Makati ka. So, Sige, kwento mo yan. Di ba? Wala akong magawa eh. Bored rin ako sa bahay eh. So, date lang ako ng date. Swipe ka ngayon. Swipe ka ako. ngayon. Nag-match. Boom! Diba? Nag-match. So, Oh. yung nag-match yun,
Usap kami. Tapos pagka-usap namin, meeting agad, di ba? Sakto gutom ako nun. Gusto ko ng Cheesecake Factory. Ang ganda ng ang ganda nung nakita ko sa picture. Punta ako sa Cheesecake, di ba? Tinanong ko pa anong order niya. Tapos binigyan niya ako ng order niya. Tapos ayun na, nasa akin na. Nag-text kami. Nasa sasakyan ako. Pumunta ako sa bahay niya. Pagkapunta ko sa bahay niya, apartment niya, nasa di ba? Nasa lot ako. Nasa parking ako. Sabi ko, uy, baba ka na dito. Nandito na ako. Para, hindi ko kasi alam kung anong room yun, di ba? Hindi ko naman alam eh. Sabi ko, baba ka na sa parking lot. Tapos puta, pagkababa niya sa parking lot, nakita ako, kakaiba yung itsura niya sa picture. Ibang creature? Hindi naman creature yung itsura. Hindi naman siya mukhang tiga Narnia. Pero siya mataba. Di ba? I mean, hindi, gusto ko naman Cancel ka ngayon. Cancel ka ngayon. Cancel ako, cancel. Ayoko na matataba eh. Di mo trip. Kung mataba ako, huwag ka manonood. Hindi, joke lang. Hindi, pero ayaw, hindi ko trip ang matataba. Diba? Kasi hindi naman ako mataba. Sakto lang. Yung chubby okay lang. Pero mataba siya para sa akin. Kasi yung mataba, subjective yun, di ba? So, para sa akin, mataba Di ba nga tayo sikat? Cancel na tayo. Ano naman yan? So, para sa akin, mataba siya. So, pagka akit namin doon, syempre, kumain na kami, di ba? Tapos mamaya, pumunta pa rin ako. Sabi ko, bahala na. Kain na lang ako. Kinain niya yung pagkain mo. Sabi ko, kain na lang ako. Tapos, pagkatungtong ko dun, habang kumakain ako, tinawagan ko yung roommate ko, yung kaibigan ko. Ay, hindi. Tinext ko yung kaibigan ko. Sabi ko, tawagan mo ko in 5 minutes. Tapos yun, di ba? Sabi niya, okay. Tapos kumakain kami. Tapos yun kunyari, may tumatawag sa akin. Sabi ko, sabi ko, roommate ko to, wait lang. Bakit? Anong balita? Sabi niya, bakit na nangyari ganyan? Tapos sabi ko na lang, na-lock ka sa apartment, kailangan may susi, tapos may trabaho ka. Sige, dyan, uwi ako saglit. Tapos yun, binabakan ko na, Tapos sabi ko sa babae, kailangan ko nang umalis kasi yung friend ko na lock out siya sa apartment namin. Emergency. Emergency basically, di ba? Teka, tanong ko lang. Yung babae mukha niya yung nasa picture niya? Oo, siya yung nasa picture niya. Kaya lang, ewan ko kung nag-gain weight siya. O lumang picture yun. Sige. Pwede ako magkwento? Tingnan mo na lang siguro kung anong experience yung mas malala. Boys, kayo na lang mag-comment Ito, totoong nangyari to. Ginawa mo bang competition? Ano ka? Hindi. Kasi kung parang kanina kasi parang nalulungkot ka eh. Parang nalulungkot ka sa kwento mo. Parang ang sa mga experience, ganyan. Mahal ko. Cheesecake Factory, mahal yun. Ayun na nga. Kaya nga, tingnan mo na lang ito, kung anong experience mas malala. Ewan ko, tingnan mo mamaya. Kwento ko lang. Okay. So, ito nangyari to. 2 years ago. Tinder ako. So, swipe. Uy, okay to. Swipe right. Pak! Ting! Match. Siyempre, usap. Tapos, sige, kita. Ganto, ganyan. So, ito na nga, game day na. Kita na, no? Kita na kami. Drive ako ngayon. Siyempre, gentleman kuya mo. Sinundo. Grabe, huy. Pero halfway ata yun. Ano pa sasakyan mo nun? Halfway. Sakyan ng nanay ko ginamit ko. Pero halfway yun. Montero ba yun? Hindi. Avanza. So, sinundo ko. Hindi ko alam, nakipag-split ata ako sa gas o hindi. Pero normally, ganun ginagawa ko eh. Halfway, tas makikipag-split ako. Pero sinundo ko ayun ng Malaga. Kasi maulan dun. Naningil ka bang hayop ka, bastos? Aba, syempre, bakit hindi? Hindi naman kami pagkakilala pa, di ba? Baka di niya deserve. Anyway, ito na nga. Nasundo ko na. Ngayon, malayo pa lang, may napapansin na ako. Sabi ko, hindi to yung tao na to Sakyan pa lang ako. Hindi to yung tao na to, sabi ko. Ngayon, tumawag ako. Pagkatawag ko, sinagot niya yung phone. Sabi ko siya nga. Maniwala ka, hindi nagmumura ako sa sasakyan.
Sabi ko, nabiktima ako. Ganto ganyan. Nabiktima ako. Sabi ko, nagmumura ako, tumatawa ako sa labas ng sasakyan. Alam ko na kung anong mangyayari. Legit Pero hindi nandun siya. na ako. Legit hindi siya. Kaya nga tinanong ko sa'yo kanina kung yung picture niya, kung siya pa rin. At least sa'yo, Sakit siya. ito na nga, hindi siya. Ang dami pang mangyayari, makinig ka. So, yung tao na to, hindi siya yung nasa picture niya. Andun na ako. Siyempre, naawa rin ako na, sige na nga, baka mabait. Baka mabait, di ba? Baka mag-enjoy ako, baka funny. Alam mo yun, baka nagka-prank lang siya. Nilagay niya ibang picture para ma-prank. Pagkasakay ng sakyan, it's a prank. So baka funny, baka may humor, di ba? Sabi ko, okay, pasok, sige. So binuksan, binaba ko bintana. Ay, ako si ano, ganyan, pasok. Usap kami along the way. Papansin ko, di naman siya funny. Sabi ko, tahimik, di funny, tas pakul pa. Ako pa nag-i-initiate ng mga kwentuhan. Paano yung pakul niya? Paano yung pakul niya? Ay, mga storya niya na magagandang mga nangyayari. Tapos, habulin siya ng lalaki. Naku po. Ewan ko, bakit? Naku Pero, mga ganong storya. Medyo may hangin ba? May hangin. May hangin. Ngayon, tinanong ko anong pwedeng gawin. Maulan eh. Maulan. Anong pwedeng gawin? So, isip ko, sige, kape na lang tayo. Punta kami sa Starbucks. Kahit medyo mahal, pero napasubok ko eh. Alam mo yun? It's, generous eh. Diba? Sobrang Grabe. generous ko nung gabi na yun. Grabe. Yung Starbucks. Ngayon, medyo tumigil yung ulan. Labas kami, inom kami ng Starbucks. Usap-usap, onte, ganito, ganyan. Maya-maya, ang dami ko nalalaman sa kanya na nakakagulat. Kalbo pala siya. Kalbo siya. Nagtanggal siya ng wig. Sabi niya, ito kalbo ako. Wala naman akong problema. Na kalbo siya. Pero bakit kailangan niya pa sabihin sa akin? Nagtanggal pa siya ng wig. So nagulat ako. Sabi ko, okay. Okay naman. Pwede Okay ba naman. natin- Sabi ko, may kadaanan ka ba? Pwede ba natin i-shoutout tayo sa nating kaibigan? Continue ka na lang. Tapos, wala tayong problema sa kalbo. Nagulat lang ako. Kasi siyempre, di ba, ikaw ba, papakita mo na kalbo ka? Unang best nyo lang mag-meet. Anyway, nagkukwentuhan pa kami. Kukwentuhan lang kami. Mamaya, pinakita niya pa yung tattoo niya. Pangalan ng ex niya. Sabi ko, ha? Ang Ano weird. nangyayari? Ang weird naman niya. Tapos, medyo inaano na ako. Medyo gusto ko na umuwi. Sabi ko, Kinakabahan ka na ba? isip ko. Oo, sabi ko, kiss to, sabi ko Tapos, sabi niya, lalamig daw siya. Ganto ganyan. Lalamig ako, ganto ganyan. Inisip ko, syempre gusto magpayakap, malamig. Yung ginawa ko, inubad ko yung hoodie ko. Ito, suotin mo, mag-hoodie ka. Pairam ko ba? Pinairam ko. So ngayon, tapos sabi ko, nagloloko na lang kami nito. Grabe. Niyaya ko na umuwi. Ang bait mo naman. Niyaya ko na umuwi. Pagka uwi, Pagka- syempre kasi, alam mo, actually, umpisa pa lang, alam ko niloko na ako. As in, hindi siya yung tao na profile pic niya. Kaya nga. Hindi talaga siya. Pero, ewan ko, gusto ko lang naman maghang, di ba? Alam mo, Hindi ka wala naman hindi ka ibang naganap ng ibang picture niya. Hindi ko binanggit sa kanya. At all. Hindi ka naganap. Oo. Uy, Hindi ko pati ginawa binanggit ng picture mo. Ako hindi. Baka mamaya puro filter lang. Ako hindi ako Hindi. ganun. Pagka, Hindi filter, by. Ibang tao. Ibang tao talaga. Sobrang lala. Ikaw. Sobrang lala. Sobrang lala naman sa'yo. Sobrang passive mo Sobrang naman. Kung ako yun, Sabi ko sa'yo. wala, ayoko. Ang bait Hindi pala kasi siya. ako, wala naman akong intention eh. Intention ko lang, sige, hangout, ganun. Wala naman akong intention na, uy, yari to, ganun. Hoy, Okay lang, enjoy lang. ikaw kilala kita. Hindi, seryoso. May, Sige, kung kilala mo talaga ako, bakit ko pa pinasakay na sasakyan yun kung ganun ang intention ko? may kwento ako sa'yo tuwing COVID. Nung COVID. Kapatid, di ba? Kung ganun yung intention ko, di ba? Pero moving on. Makancel Moving ka bigla gago ka. Pero moving on, di ba? Makaka-catfish ka pag di ka maingat. Di ba? Ingat ka lang. Mag-ingat Yung puro sa'yo. tulong. Kilala kita. Pero paano ka mag-iingat sa ganun? Ano mo nun? Ayun na nga eh. Siguro, wag padalos-dalos. Siguro, siyain mo muna mag-video call. Di ba? Gets mo? Get to know the person first. Huwag ka agad basta-basta makipag-meet up. Yun lang naman. Sayang kasi Pero, oras, no? Sayang rin pera. mm. Isa pa sa So ito yung mga, Isa pa sa konya na privacy, 'di ba? mawala talaga privacy mo. Mawala yung privacy. Lahat na lang papakialaman ng tao. Meron akong kwento diyan yung parang feeling ko na-cross nila yung privacy ko pero hindi naman kasi yung mga info ko nasa social media, 'di ba? So, Yeah. yung dati na-interview ako sa NCIS
isa sa mga session ko with the detective, yung nasa room kami, nilabas niya lahat ng picture ko, bes. 'Di ba? Siguro next episode or sa future episode natin, i-dive deep yung Pero maganda. yung Maganda sinabi mo. yung kwento na to. Pero yung sa akin, nilabas niya lahat ng papel, 'di ba? Nilabas niya lahat ng papel, mga pictures ko from years ago. Sinasabi na ba, ikaw ba to? Sinisip ko, fuck. Tapos iniisip ko, kung meron sila niyan, ano pa kaya meron sila sa akin? 'Di ba? Iniisip ko, wala na naman to sa social media ko, pero nasa kanila. Parang na-delete ko na to dati. Wala na to. Galing, no? So, pinapakita nila sa akin yung pictures, takot na takot ako, bes. Parang yung itsura ko talaga, gusto ko na umiyak. Alam mo yung gusto mo na umiyak, alam mo yung itsura mo, pero hindi mo nakikita sa Ini-investigate ka nila due to drugs. Diba? Drugs. Oh, pusher ako eh. So, yun. Inaano nila Sa barko ako. yan, no? Ha? Sa barko ba yan? Hindi. Marami kasi yung kaibigan na pusher eh. Siyempre, pag may pusher ka ng kaibigan, user ka. So, yun. Yun, di ba? Yun na, nakakatakot kasi lahat ng private, yung lahat talaga ng information mo nandun. Kung saan ka nakatira, kung saan ka, yung pictures mo, tapos tatanungin nila kung sino ito kasama mo. Yung mga ganong bagay. So, nakakatakot. Ewan ko pa kung meron silang access para sa mga messages mo, di ba? Yari. Pero sa mga future episode, best gusto ko pag-usapan yun, yung sa social media versus yung sa privacy. Alright. Kasi di ba, magandang topic maraming ganun, di ba? Sa TikTok, sinasabi nila na propaganda ng China, yung mga ganun. Magandang topic yan. Pero para di na tayo malayo, yun nga, isa sa cons sa akin, pinakamalaki privacy din. May naisip ba mga cons kayo, mga kapatid? Baka may naisip kayo dyan. Bye, Sarah. Ano naisip nyo? Na cons ng social media or paggamit ng phone? Masamang epekto nito sa atin. May naisip ba kayo? Pwede kayo mag-open ng mic kung gusto nyo. At magsalita. Parang so far naman sa akin, natakal lahat. Kasi, Okay. minado, kailangan ko ng at least 30 minutes or to an hour bago umalis sa kama. So, wala, nag-phone na ako, which is ang sama nga. Ibig sabihin mo, pagising mo pa lang yun, Hindi Grabe. normally, kunyari, yung sa atin nga, di ba, kasi nag-podcast. Pero pag any other day, gigising ako, kailangan muna 30 minutes to an hour bago ako magising ng alis na talaga ako. So, ito na nga, no? Ikaw na nagbanggit mismo na dahil nag-podcast tayo, dahil nag-shoot tayo, dahil may gagawin ka, wala kang time para mag-open ng phone. Yeah. So, one way yan para labanan yung addiction sa phone, no? Kailangan medyo may gagawin tayo, medyo busy tayo na wala sa tayo masyadong idle time. So, maganda yan na sinuggest mo na, sinabi mo lang naman experience mo, di ba? So, isipin mo yung 1 hour mo na nag-phone, nag 30 minutes ka nag-phone lang. At least natatranslate mo sa pag-podcast. Nagkakaroon tayo ng natutunan, nakikipag-socialize ka, kaysa mag-isa ka lang. Di ba? Yung dopamine receptors mo, yung dopamine mo, levels mo sa brain mo, active, si nakukuha Mr. mo yung Dopamine. Diba? Pero yun nga eh. Mr. Dopamine. Pero diba? Ayun nga, diba? Nakukuha mo, nakahiga ka lang. Every episode dopamine. Wala eh. Pinag-uusapan natin addiction eh. So, ayun yung number 1 na suspect eh, si dopamine, yung dopamine levels mo. May pitik-pitik. Pero, kailan ba natin siya masasabing addiction na? Kailan ba natin masasabi na, addicted na to? Addicted ka Pagka na. siguro nawalan ka na ng control, di ba? Hindi mo na, yung parang, ang hirap na para sa'yo na ang hirap na sa'yo tawag dito, i-limit yung sarili mo sa certain time. Right. So, tipong ngayon, no, nagpo-podcast tayo, magpo-phone ako. Mag-check ako ng, may notif sa akin, may nag-like. Tingnan ko lang, saglit lang. Yung tipong may family gathering kayo, tapos instead makipag-bonding ka sa mga matagal mong di nakitang pinsan, tagal mo di nakitang tita, tito, mag-phone ka sa gilid. Ba? Mga kaibigan mong galing ibang bansa, umuwi. Minsan lang kayo kita, busy na kayo sa trabaho, mag-phone ka lang, di ba? Ipopost mo pa sa social media instead na actually makipag-bond ka. So nawawala na yung quality time eh. Tapos di ba fake, no? Pag may picture kayo, so story, mamaya lahat hype, di ba? Pagkatapos mo nag-story, back to normal. Balik sa pag-phone lahat, no? So, yun na yung sinasabi ko, no? Tsaka minsan, di ba, may mga partners tayo sa bahay. Nakakasama nyo. Either parents nyo or mga girlfriend nyo, boyfriend nyo. Di ba, magpag-aaway kayo kasi
mag-phone kayo, uwi kayo sa trabaho, uwi kayo sa school, phone lang. So nakaka-apekto siya sa pagbaband tsaka sa relationship with na tao, which is di natin alam, dami natin nasasayang na oras. Totoo, no? Although, Sobrang dami. although sa akin, ako kasi pag, kunyari yung sabi nga ni Poch, ako kasi pag kasama ko mga kaibigan ko, and as much as possible, ayoko gamitin yung phone ko. Iniiwan ko lang kung saan-saan. Kasi gusto ko may pag-usap, gusto ko may pag-bond. Pero yung sa iba nga kasi, may nakadate ako before ganyan. Yung bonding niya is mag-phone, mag-share ng may papakita niya sa akin. Literal, naggaganon lang kami sa restaurants or sa mga ano. So para sa iba, yung bonding nila, yun na. Andun as a phone na talaga. So in a way, yun yung personality rin nila. Masasabi ko kay Sarah na hindi siya addicted. Kasi kung addicted ka dun, pag tinanggal mo yan, mag-iinit ulo mo parang magkaka-affect siya sa'yo psychologically. Para kang magkakaroon ng withdrawal symptoms na hindi ka mapakali, mainit yung ulo mo, hinanap-hanap mo, iniisip-isip mo. Ganun yung addiction eh. Ayun na nga. Kasi, So, in a way, kasi isa sa cons kasi niyan, bes. Habang nag-phone ka, syempre, yung sleeping cycle mo may iba, di ba? Magkakaroon ka ng sleeping problem. Kasi alam mo ba yung blue light sa screen mo, siya, parang naapektuhan yung melatonin levels mo pagka meron siyang hindi ko lang alam yung totoong scientific term, pero yung blue light sa phone mo lalo na sa gabi nakaka-apekto sa pag-produce mo ng melatonin. So, ang nangyayari, mahihirapan kang matulog. Tapos pag nahihirapan kang matulog, syempre, the next day, pagod ka. Diba? May lalabas na sign of fatigueness tsaka mood swings. So during the day, pagod ka. At the night, active ka. Oo. So, pagka wala kang tulog, pagod ka tsaka may mas malaking tendency na magkakaroon ka ng attitude or mood swings. Actually, Besa, gusto ko talaga itakil ng sleep eh. Sobrang laki ng epekto ng sleep sa katawan natin at sa buhay natin araw-araw. Yung maliliit na bagay na kulang ka sa tulog, sobrang laki. Isipin mo, kung buo yung tulog mo, kumpara sa hindi buo tulog mo, katulad sinasabi mo, mood swings, di ba? Meron kang mga rational na decision makings on the spot na mali yung ginagawa mo, hindi mo alam dahil lang sa kulang yung tulog mo. Compared sa pagkumpleto yung tulog mo. Iba nga yung, yung ugali mo, pag kulang yung tulog mo. Iba ka how you react with things, iba yung pasensya mo, iba yung judgment mo. Kaya, sa mga piloto, mayroong required na hours of sleep. Hindi ka pwedeng less than that. So, 8 hours of sleep ata kailangan before flight. Mga ganung bagay. Kasi napaka-importante ng sleep sa decision making. Sobra Tanong lang. ko lang ha, yung sleep ba kailangan talaga 8? Actually, Sa'yo yung sa'yo lang kasi 'di ba nag-aaral ka niyan. Meron ba kayo naaral ng ganun? Actually, kasi ang tao, iba-iba katawan, iba-iba activities. So, si 8, parang siya na yung pinaka-safe at pinaka-ideal na tulog. Parang in-average na lang nila na ito na ang pinaka-ideal na tulog ng mga tao. Pero like, iba-iba yung efficiency ng katawan natin. Iba-iba yung, may kilala ko ito. Hindi sleep yung natin pag-uusapan natin. So, hindi masyado maganda mag-share ng marami kasi nga gusto ko ng separate episode. Pero may mga kilala kong tao na sobrang grabe yung trabaho. Natutulog lang ng 2 hours. Okay na agad. Merong mga tao na katulad ko na kailangan lang maraming mahabang tulog. So, iba-iba yung katawan, iba-iba yung efficiency ng utak. Yung utak parang computer yan actually. Pero takil natin next time yung sleep kasi Sige. social media pinag-uusapan natin. Wag tayo mag-dive. Sige. Oo. So, ayun na nga. Napakaganda ng topic na yan. Sinabi mo, neglecting responsibilities tulad ng responsibility mo to be a boyfriend pag may girlfriend ka or sa mga dates, sabi nga ni Sarah, di ba? May mga experiences ka na ba na ganun na nasa date ka tapos ganun yung experience mo? Or may mga Actually, or may mga friends ka ba na nakipag-hangout, 'di ba? Tapos phone lang ng phone sa tabi. Very very lucky ako na mga kaibigan ko na close ko, hindi sila ganun. So, in a way, hindi ko na-experience, pero naka-experience ako ng mga hindi ko close, na mga nakakasama ko na phone ng phone. Instead, makikipag-banding. So, parang wala sila sa parang may kasama kang di mo kasama. Guess mo yung point ko. Nakakaasar no pag ganun. Physically, present, pero ayaw mo makipag-hangout pag ganun. mentally absent,
Sa tingin mo, mas malakas mag-social media mga babae sa lalaki on average? Honestly, di ko hinanap pa. Walang studies o ano lang to, personally ko lang to experience ko. Parang oo. More into social media sila para sa akin, napapansin ko. Hindi ko alam bakit, pero siguro inalam natin, no? May dahilan eh. Pero mas into social media sila para sa akin. Isipin mo, tayong 4, sino pinaka-active sa atin dito? Si Agbay nga, walang picture sa Facebook. Diba? Baka active pre. Diba? Wala kang picture. Tingnan mo, pusa nga yung picture niyan ngayon. Yo. Baka nagka-social media. Diba? Wala kang, si Sarah, hindi ko na, huling update ko ng profile picture ko, 2018, 2017. Sarah ka, di ko friend sa Facebook yun. Hayop na yun. Ako din dati, hindi ko kipit natin siya. Isipin mo 12 years na tayo magkakaibigan. Hindi pa tayo friends sa Facebook. Pero, yun nga point ko, no? May dahilan siguro kung bakit sobrang active sila, Pero, feeling ko, ayun nga. Feeling ko kasi, di ba ang mga babae mas parang, mas gusto nila yung attention. Hindi naman sa lahat. Parang mas ano ba? Hindi nila yung mas gusto eh. Parang mas kailangan nila siguro yung term is parang kailangan validation nila ng validation tsaka ng yun, 'di ba? Lalo pag nakakuha ka ng like. Kasi yung mga babae, 'di ba, syempre sila yung hinahabol. So syempre pagka sa social media, siguro human nature. Siguro human nature, no? Pagka kunwari ang babae nagpo-post, 'di ba? Or wala naman sila masyadong nakuwang attention sa everyday basis nila sa real life, 'di ba? Pag nag-post sila siguro, doon may mga taong hindi naman kayang sabihin sa kanila in person or ganun ba? Hindi, siguro pansinin mo rin, paano nag-post, ang difference ng pag-post ng lalaki and babae. Pag babae, puro compliments. Yung sa mga comments nila. Pag babae, puro compliments. Yun, mga slay. Sa lalaki, no? Support! Ang mga lalaki, puro spam. Parang, ang itim mo! Magandang point nga yung sinabi ni Sarah, mga babae kasi may mga girl code din eh. May mga girl code. Hindi ko alam kung si Sarah nag-comment sa picture ko. Isang beses may nag-picture. May pinost ako picture, nasa falls ako, nakaganon ako. Tapos nakaubad ako. Sabi ba naman, kulay bato daw ako. Para daw ako bato. Akala ko bato. Kasi background ko bato, may team ako. Comment, makukuha mo eh. So yun nga, diba? Sabi nga ni Sarah, yung mga feedback na nakuha ng mga babae, talagang, diba? Wow, ganda naman ng dress mo, ganda ng makeup mo, saan galing yan? So yung meron silang girl code na pagka nag-post sila ng picture, yung mga babae, magpo-post yan. Magko-comment sila like nila. Tapos in return, sa utak nila, ganun din gagawin nila. Pag nag-post sila, dapat babalik sa kanila yun. Dapat active ka. Kasi, di ba, parang ganun yung code nila eh. Parang ano yun do to others what? Yung sinabi ni Confucius. Yun na lang. Pero opposite. Pero ito. Yung iniisip ko na sinasabi mo bakit mas ma-post yung mga babae. Tsaka sinabi kong human nature. Nirelate ko sila sa mga hayop eh. Grabe. I mean tayo. Naku po. Pakinggan mo. Out muna ako dito, pare. Grabe. Pakinggan nyo to. Grabe yun. Pakinggan nyo mga nasabihin ko. Relate ko lahat tayo sa hayop. Correct ko lang yun. Relate ko lahat tayo. Tayo, lalaki at babae. Di ba sa nature, mas colorful yung mga hayop na babae. They're more, di ba mas maganda sila tignan kaysa sa mga lalaki na mga hayop. Bakit ang peacock? Hindi lahat. Ang peacock lalaki. Pero mostly. Sabihin ko nga dapat yung peacock eh. Pero mostly sila colorful daw, poisonous eh. Poisonous usually. Pero mostly. Usually, mas mahuling, mas mostly poison. Poisonous usually red at blue. Sige. Pag-usapan nyo muna yung poisonous nyo. Joke lang. Pero mostly kasi, yung babae, sa nature, sila yung kukuha ng attention ng mga lalaki. Di ba minsan true scent, true, paano ba, color. Baka ngayon, sa generation natin, ay nasa human, through social media. Baka lang naman, no? Yun ang naman naisip ko. Di ba? Kasi posting good pics, mas madali kang mag-advertise ng sarili mo kasi sa social media. Yeah. Kasi merong, di ba, merong mga
filters, may mga edit. Kaya pero wala naman mali dun. Walang mali dun. Kanya-kanya tayo ng trip. Huwag ka Post ka naman kung gusto catfish. mo. Kasi kung nag-catfish Huwag ka, ka Yan. masama naman yun. Yun nga, di ba? Sayang oras ng tao. Dati di ba? meron ba akong catfish account eh. Isa ka mo pala, pre. Yung ka-catfish. Meron Actually, ako. maraming best na ako na catfish eh. Meron akong catfish na account dati kasi may naglalaro akong online. Di ba nga, magkahati pa nga yata tayo dun eh. Dati, meron akong account. Oh. Catfish ako. Siguro grade school yata ako nung gumawa ako ng catfish account. Saran online ba yun? Oo, saran. So gumagawa ako ng babaeng character, diba? Character. Pati pangalan babae. Diba? Tapos magpapatulong ako sa game. Kasi nga babae ako, 'di ba? Papatulong ako. Pag ginihin nila yung Facebook ko, ayun yung bibigay ko sa kanila. Oo. Utak. Di marami akong Actually. pros, 'di ba? Lalo na mga lalaki, 'di ba? Mga gamer. Actually. So, Pero yun nga, no? yun, di ba? Wag ka na lang mag-catfish siguro. Pero sa sinasabi nga natin na wala na tayo, when is it considered an addiction? Yun nga, pagka nawawalan ka na ng control. Isa pa, yung nag-neglect ka na ng responsibilities mo. Tulad ng sinabi nga natin kanina, di ba, sa girlfriend mo. Kunwari, sa school, di ba? Sa school, ayaw mo ng mag-aral, panay ka na lang, social media ka na lang, Facebook, Instagram, mga ganong bagay. Pero yung tipong iniisip mo na lang lagi yung social media mo. Diba? Ito, Lagi social media nasa isip mo. meron akong kwento. Nung deployed ako, di ba wala naman kaming phone. Yung na-cleanse ako sa social media niyan, pag nagdadak kami, bes, 30 minutes ako nag-social media, sobrang utak ko overloaded na. Literal. Hindi ko kayang yung information. Ewan ko kung makarelate kayo dito Pero yung time ng 1 month or 2 months at a time na wala ka talagang phone, wala kang internet. Tapos pag binuksan mo yung social media mo after mo magkaroon ng internet, sobrang kang na-overload. Sobrang napapagod yung utak ko. Overwhelmed. Oo. So, ayun, di ba nga? Deployment ko yun, di ba? Ganun. 30 minutes, pagod na ako. Wala na ako, di ko na kaya. Ngayon, Kasi, nga sa sinasabi mong neuroplasticity, na, di ba? Kasi tama ba yung term ko? Yung brain mo nag-a-adjust na eh. Yung mga parts ng brain mo na nakakakita ng mga ganito-ganyan, di na nag-a-activate masyado eh. So, naka-cleanse ka na eh, no? Frontal lobe ko, iba na, no? Yun. As well. Ayos. So, iba na yung utak ko. Iba na yung paano yung pathways niya naka-set up, 'di ba? Ngayon, pagbalik ko ng Pundi na yung mga ilaw. Oo, pundido na. So pagka balik ko sa Virginia after ng deployment namin, overtime, syempre phone ulit ako ng phone. Overtime napansin ko parang wala, di na ako napapagod. 1 hour social media ko, wala. 2 hours, 3 hours, 4 hours, wala. Same thing yan pag nasa-strain yung mata mo, di ba? Isang cons yan na nasa-strain yung mata mo. Kapag matagal ka nag-detox at nawala ka sa paggagamit ng phone, computer, ganito, ganyan, pag sumaba ka ulit, sasakit ulit yung mata mo. So, may mga ganong bagay na nag-a-adjust yung katawan natin eh. So, ito, pag-usapan na natin, di ba? Pinag-usapan natin yung addiction, di ba? Pag-usapan naman natin yung pag-detox sa addiction na yan. Pagtanggal na, pag-cleanse natin sa social media. Ito, pinag-usapan natin, na-recognize ng mga viewers natin na, addict pala ako Kasi ganito yung nararamdaman ko pag nag-phone ako. Pag nawawala yung phone ko, ganito nararamdaman ko, nag-iinit ulo ko, may pasensya ko, tapos iniisip ko lang, phone. Tapos maya ako nag-phone, more than 7 hours ako nag-phone a day. Pero, paano nga mag-detox? Tulungan mo naman ng mga viewers natin. Paano mag-detox sa social media? So sa akin, yung ginawa ko kasi nun, nung napansin ko yung time na yun na, shit, yung deployed ako, ganito, di ba? Wala naman akong gusto sa social media kasi nakalimutan ko na nga. Kasi tagal ko di ba? Tapos nung napansin ko na na-addict na naman ako, nagbasa-basa ako ng libro. Di ba? Binalik ko ulit yung habit ko na kung ano yung ginagawa ko sa libro. Binalik ko ulit. Nag-gym ako, nagbabasa ako ng libro. Kasi, ayun nga sabi mo kanina, di ba? Kailangan busy ka.
Kasi Tama. ako, meron akong weird na dream. Gusto kong magsulat ng libro. Gusto kong magsulat ng libro. So, sa akin, gumagawa ako ng mga notes. Gumagawa ako ng mga prompt ko sa ano bang gusto kong libro na gawin, ganun. Siguro, iba yun sa ibang tao. Kunwari, may gusto kong gawin, di ba? Basically, May sinasabi mo ka. dito, one way na pag-detox is keep yourself busy. Totoo. Yun lang Do naman- something. Do activities. Yun lang Diba? naman yung sinasabi ko, di ba? Kasi kung isipin natin, kailan tayo nagpo-phone, kung hindi pa tayo addicted, is kapag may idle moments tayo ng time na nasa train, nag-aantay ng sasakyan na jeep, aantay ng bus, pag nasa bus, o kaya bago matulog, pagkagising, medyo may idle time tayo eh, 'di ba? Habang kumakain. 'Di ba? So yung mga times na 'yon, okay naman. Okay naman 'yon kasi dami rin ngang pros, 'di ba? Dami natututunan, fun siya, makikipag-connect ka. Pero pinag-usapan natin dito yung addiction eh at paano mag-detox. So let's say na addicted ka na. So one way is to keep yourself busy, 'di ba? Ano pa kaya? Para sa akin siguro siguro kailangan mo munang ma-recognize na addict ka. Una sa lahat. So, kapag mga red flags, nakita mo na at alam mo addict ka, kailangan mo aminin sa sarili mo na addict ka. Kailangan mo ma-recognize na addict ka. 'Di ba? Ngayon, pag na-recognize mo na yun, best way is try to, siguro, average hours mo kung gaano ka katagal sa social media everyday. Yun. Bilangin mo yung oras. Alamin mo. Saka yung phone, Diba? binibilang Put the niya yan numbers. para sa'yo. Alam mo na yun. Screen time. Mas madali. So, makita mo screen time mo. Ngayon, pag nakita mo screen time mo, unti-unti yan, mag-set ka ng goal na, okay, 5 hours a day pala ako, tindi ko. Sige, bukas, tatry ko 4 hours and 30 minutes lang. Okay? Ngayon, nagawa mo na yan. The next week, 4 hours ka na lang nag-phone. After a month, 3 hours ka na lang nag-phone. Ang point ko dito is, pag addicted ka, hindi mo kayang cut off yan in a day. Di ba? May tinatawag tayo na nakalimutan ko yung technical term in regards na kung ano nangyayari sa katawan natin. Pero pag isang addict, tinanggal mo yung addiction niya, quickly, madidepress yan. Merong mangyayari yan psychologically na Withdrawal. Withdrawal. Pero may, tama ka. Ayun yung pinapoint out ko. Pero gusto ko, yung may technical term dun eh. Pero ayun yung mangyayari sa'yo, parang yung withdrawal symptoms nga, is magiging mainitin ulo mo. Diba? Magiging galit ka lagi, tapos magiging malungkot ka, madidepress ka. So, science proven by science yan na nangyayari yung mga ganung guys. Kasi nga, di ba nga, yung natutunan nga natin ngayon, yung brain mo talaga yung nag-a-adjust eh. Di ba? Literal, physical na yung brain mo talaga yung nag-a-adjust. Right. So with every addiction, step by step, huwag kang quickly, wala na akong phone, patay ko wifi. Sa akin, hindi. Kasi sa akin, di ba, kasi nga, para mga 8 years or 9 years na ako nagsisigarito nun before. Right. Pero ngayon, nag-cold turkey ako. 8 months na ako na hindi na nakapag-uses. Parang wala lang. Cold turkey yun na. Talagang instant stop lang na sabi ko na ayoko na. Oh, Pero- meron mga tao talaga Wait lang. kaya yun. Yes, So, meron ngayon. pero, Ano? nagsasyabu ka na. Hindi. Wala. Parang, Level up. Level up pa. Hindi. May tayo yan. Plot twist. Puy, mas matindi na to na titiri. No? okay, pala lang. Parang, para sa akin kasi, at some point, yun nga, ma-figure out mo na, oh shit, addicted ka na. And then, may realize mo na, parang para sa wala naman to, sinasayang ko lang yung oras ko, or sinasayang ko lang health ko. Or just parang Ayan. ginagawa ko rin sa phone, na, nung dati ginawa ko is, nilayo ko lang pag matutulog or gigising ako ng umaga. Malayo nakalagay, nakaset yung phone ko. So, para Ito sa yung akin, second kailangan sabihin ko umalis eh. sa kama. Sinabi ni Sarah, is to know the science behind it. To know the effects in your body. Kailangan mo malaman kung ano nangyayari sa'yo. Ano nangyayari sa utak mo. Kailangan mo malaman. Itong podcast na to, kaya natin sinushoot to, kaya tayo nag-record, is para ma-bring out yung nangyayari sa'yo sa utak mo, sa katawan mo, sa tulog mo. Diba? Kailangan mo malaman yun. Ngayon nalaman mo, malalaman mo na yung effects sa'yo. Siyempre lalayuan mo. Kailangan mo ma-recognize. So mag-research ka. Ako Kung anong guilty ako dyan. na. Kunwari, Shabu? Ay, dyan. Umamin ba nga? Umamin ba nga? On live. guilty ako sa phone addiction. Kunwari,
kunwari matutulog ako, di ba? Before ako matulog, di ko kayang walang phone. Pagkakain Right. ako, ang hirap kunwari ako lang. Ang hirap sa akin na hindi mag-phone habang kumakain. I mean, Right. yung, Pero, isa-set ko, ay addiction ba yun? Sa-set ko yung phone Well- ko, tapos kakain ako ganyan. same. Pero kasi yung addiction kasi, Oo. magiging addiction lang siya kapag nakaka-harm na siya sa'yo. Mhm. Gets mo? Oh. So, pag walang harm na ginagawa, parang routine mo lang na, bakit yung iba nagbabasa ng libro bago matulog? Hindi naman necessary addiction yun, di ba? Yung iba, naliligo, nag-shower bago matulog. Di naman addiction yun. Wala namang harm na ginagawa yun. Yun na yung routine nila. Ayun na siguro yung way nila pampatok. Kasi ako rin eh. Kaya pinaglalaban ko, kasi ako rin. I don't think naman necessary na addicted ako sa phone. Kaya ko naman matulog kung wala, pero mas madali. Mas pinapadali niya. Mhm. Kasi ako nanonood rin ako pag kumakain. Katulad ng sinabi mo, nanonood ako. Kasi yun yung idle time ko eh. Kasi busy ako. May gagawin ako iba. Pero yun yung little moments na ine-enjoy ko yung maliliit. Mga 15 minutes, 20 minutes. Ay, may 20 minutes ako. YouTube ako ngayon. Search ako. Tapos panoorin ko yung mga favorite videos ko na pinapanood ko to catch up. Tapos nod lang, enjoy. Pagkatapos na yun, tapos na kumain, off na. So, I think healthy naman siya in that sense. Diba? Lalo na kung Pero Anyway, hindi lalo yun na kung patulog mo. Kasi, diba? dude, para sa akin hindi. Kasi parang harmful in any way naman talaga, harmful pa rin ng device eh. Kahit anong sabihin mo eh. Kunyari, nakakasakit yan sa mata. Ano yan sa mata, masakit sa ano yan. yun nga, Kahit matulog, ay nga yung gagamitin mo yan sa ayun patulog nga yung mo. nangyari sa akin, no? Kaya lumabo yung mata ko ng first year. Lalabot at lalabot ng ano mo yan. Kunyari, mas ano, ginagamit mo. Minsan ba siya sabi, pagka kaka-computer mo lang, maliligo ka agad. Lalabo ka agad yung mata mo. Diba? Mga ganun kasi. Ganyan nangyari sa akin nung first year ako. Totoo yan yung kasi ako dati hindi ako naniniwala yung pagka nagpa-phone ako tapos madilim or nagko-computer ako madilim, 'di ba? So, ako walang pakialam dati, bata pa ako, wala akong pinaniniwalaan. Gusto ko lang paniwalaan sa Tingnan mo ngayon. Tingnan mo Tingnan mo ngayon, ngayon, ako, duling ka na. bulag na Duling ako. ka na. Duling ka na ngayon. Bulag na. Bulag na ako. So, maniwala kayo sa nanay niyo pag sinabi niya yun. Kasi Yan. totoo. Kasi ayaw Totoo. niyo magsalamin. Hindi ba parang genetics lang or sa genes? Kasi alam ko pare-pares rin naman tayong gabi naglalaro. Yung mga naligo after mag-computer. Totoo yung sinabi. matagal. Maaaring genetics. Maaaring Pero, genetics siya. Pero sa pamilya ko, Sherwin, alam mo sino bang nakasalamin sa pamilya ko? oo. Sa bagay. Diba? Amin din eh. Pero, ito, explain ko sa inyo yung nangyayari kapag, hindi naman tayo usapang mata, pero quick lang. Kasi pag malapit yung tinitignan mo lagi, parang yung isang part sa mata mo, hindi ko alam kung ano eh. Hindi ako professional, pero parang yung lens, nagwa-widen siya. Dilate? Nagiging oblong. Nagiging oblong siya, yung lens. Kasi, kakadatingin mo sa malapit lagi. So, nagiging malabo kapag tumitingin ka sa malayo. Nasisira. So, papansinin nyo yung mga tao sa jungle, sabihin na natin, mga tao sa Texas, kasi malalayo yung mga makikita nila sa paligid nila. Mga tao sa open na area na wala masyadong device, sobrang linaw ng mga mata nila, yung mga nag-hunt. Kasi, open spaces eh. Hindi sila malaging nakatingin lang sa malapit na bagay. Yung lens sila, kayang tumingin sa malalayo. Napapractice yung mata nila. So ngayon kapag naka-computer ka lang lagi, nakatingin sa malapit, yung isang part ng mata mo, lenses ata, nagiging oblong. Tapos sanay ka na lang tumingin na parang lagi. yung muscle nag-a-adjust na para sa'yo. Nagiging weekend. Di ba nga sabi natin, katawan natin nag-a-adjust sa ginagawa natin lagi. So pag lagi natin ginagawa yan, mag-a-adjust. Yung katawan natin magaling dun eh. Ang galing ng So, katawan, ina-advise nila, tingin ka sa malayo every 20 minutes. Kunyari ngayon, tingin ka lang malayo para mag-adjust yung mata mo. Tapos, okay na ulit. Mga ganung bagay ba? Pero yun yung dahilan, kaya ba't malabo yung mata? Ganun pala yun. Pero yun nga, pag yung tolerance mo, talagang ang hirap na. Ang hirap na niyang i-stop. So, may naisip pa ba kayong mag-detox? Way na para makapag-detox sa addiction? Para sa akin, as someone na hindi talaga na social media, ako ko lang, parang alamin mo muna kung para saan mo gagamitin yung social media na yan. Paano mo siya gagamitin? Yung Facebook, para saan mo ba yan? Para saan mo ginagamit yan? First, para sa akin, ang purpose ko lang naman sa FB is pan-chat lang. Yun lang. So, gagamitin ko lang siya pan-chat. Yun, hindi na ako manonood dyan, hindi ako ang gagamitin mo dyan is YouTube kung manonood ka. So, Yun. ngayon, wala akong Instagram, wala rin akong TikTok kasi
para saan pa? Di ko naman, may chat din doon. O, ba't ko pa gagamitin doon? Nag-chat na ako sa FB. Yung... Di ba? Ang So, sa akin, parang, best. Sige, sorry. kailangan mo malaman kung sa anong purpose mo gagamitin yung social media na yun. Designate mo na maayos. Ako, best. Oo. Ayos yun ah. Sa experience ko Okay yun. dati. Maganda yung sinabi niya yan, boy. Maganda. Nag-detox. Well, yung for context lang, wait, sorry, Poch. Yung for context lang si Agbay kasi talagang passive yun sa mga ganyang bagay. Sobrang passive yan. Ibang creature yun si Agbay. Ang setup ng utak niyan kakaiba. Di ba? Di ko nga alam kung may post na yun sa social media ever pero sobrang passive niya. So, ganun yung mindset niya. So, Galing ayun nga siya. eh. Go ahead, Poch. So sa akin, nung nag-detox ako, sinimulan ko sa, sinabi nga ni Agbay, di ba? Para saan ba to? Para saan ba ganyan. So yung sa akin, nilas ko yung social media consumption ko through sa Snapchat. Tinanggal ko yung Snapchat ko. Kasi yung Snapchat ko kasi ginagamit ko pang chicks. Wala na nagsisend ng nudes eh. Delete Diba? ko na. Yung Snapchat talaga, syempre, ewan ko kung uso dyan sa Pilipinas, pero dito, pagka Hindi. may kausap kang Dati, babae, Snapchat agad. Kasi, di ba nga, kung ano yun. So ako, parang, di ba, isa yun sa mga babae. Tapos isa pa, Snapchat pa na story, di ba? Before Instagram stories naman, pati Facebook stories, Snapchat talaga. So pag nakikita mo yung stories ng mga kaibigan mo, naiinggit ka pag wala ka. Tapos parang nagfa-FOMO ka, di ba? So, kunwari ako may work, tapos lahat ng kaibigan ko off, tapos nandun sila, tapos naiingit ako, ganyan. So, ginawa ko, tinanggal ko na lang yung Snapchat ko kasi napansin ko na napansin ko na Ngayon lala. oo. Tinanggal ko yung Snapchat Sabi ko sa'yo eh. Ano? Si Poch yung tipo na tao na kahit isa sa atin, 4 maging successful. Maingit yung hype na yan, tangin. Pagka-crab mentality talaga yung tao na. Maniwala kayo sa akin. Crab mentality yan, kahit ako, pag naging successful ako, pag siya hindi okay sa buhay. Ikitero yan, magagalit yan, low-key. Bakit magalit yan? Diba, yun na nga yung kwento na yun. Tapos ang totoong story yan nun. Yung totoong story yan nun. Nahuli yung collection ng nudes ko, so dinilit ko na. Ayun na nga. Diba? Tapos sa Twitter, kunyari, diba? Tweet ako ng tweet dati. Sabi ko sa Twitter, diba? Nakukornihan na ako. Ayoko na mag-Twitter. Tanggalin ko na lang kasi sayang yung oras ko. Kasi nag-Facebook na ako. Nagka-Twitter. Nagta-Twitter pa ako. So nakornihan na ako. Sabi ko, hindi ko naman kailangan to. Tanggalin ko na rin. Tapos yung Instagram ko, hindi na ako nag-Instagram na rin. Kasi, So, pareho lang yung nakikita ko. Tapos, panay temptation pa sa Instagram, di ba? So, sabi ko, ayoko na mag-Instagram. So, tinanggal ko na Instagram ko. I mean, meron pa rin ako Instagram, pero hindi na ako active. So, ginagawa ko na lang. okay, YouTube na lang ako. Facebook, chat. may sasabihin ako, pwede kayong mag-agree at disagree. Actually, ito sasabihin ko, hindi ko naman alam. Parang, baka lang, no? Baka lang. Baka yung yung pagiging ma-associate bang social media, yung mga taong ma-social media, ma-associate ba yun sa pagiging paano ba? Pagiging gusto nilang ma-validate. Like, bigyan ko example si Agbay, para siya yung tipo ng tao hindi kailangan ng validation from anyone. Di ako po pre. Wala siyang pakialam. Like, wala. Kung tingin mo ganto, wala akong pake. Kung tingin mo ganyan, wala akong pakialam sa opinion mo. Basta ako, alam ko kung sino ako, ganto ganyan. Hindi ko kailangan ng kahit anong opinion ng kahit sino. As suppose na sa ibang tao na active. Hindi to fact, Hindi ko alam, Sinasabi ko lang. Baka yun yung way nila to be validated na, sige, yung sasabihin ko, post ko, kailangan ko may mag-agree sa akin. Yung picture ko, kailangan, baka may matuwa sa picture ko, magandaan sila. Like, para maramdaman nila yung, siguro, yun na nga yun. Ayun nga yung social media, to get, diba, dopamine, in a way. Sabihin mo na naman, Mr. Dopamine. Pero, yung point ko dito is, feel good nag-feel good sila So, si Agbay, siguro, yung type of person na, hindi ko kailangan yan para to feel good. Parang, wala akong pakialam sa mga ganyang bagay. So, kasi ako wala rin ng Twitter. Hindi ko kailangan na may mag-agree sa akin, di ba? Kasi alam ko naman, lahat hindi mag-agree sa sasabihin ko. So, hindi ko na kailangan na ng retweet nyo, hindi ko na kailangan ng ganito, ganyan.
Like, noong time na yun, dami nagpapa-Twitter sa akin, bes eh. Kasi nga, madaldal ako, dami ko pinagsasabi. Oo, Pero may mga Parang ganyan sa tao. akin, wala naman point kung, Ano? alam mo yun, share ko yung, hindi ko mababago yung mundo. Siguro may iba na mabago yung mundo through a tweet. Pero yun nga, tingin nyo. Ako nag-agree ako dun kasi tama naman na di ka naman talaga social media kung aanhin mo yun. Oo, sa akin, agree din ako. Agree ako. Kasi kahit ako naman before, ginagawa ko na naman, nag-tweet ako, nag-post ako. Pero ngayon, hindi na ako masyado rin nag-post. Parang more on, siguro, as age, tumatanda na rin. So, para sa akin is, wala, parang to catch up sa ibang tao. Kasi So, in a way, nalalaman ko rin sa ibang tao na it's good na makita yung stories ng ibang tao para at least alam ko na, oh, ito na pala ginagawa niya. Oh, ganito na pala ginagawa niya. May so in nagsabi a sa way, akin oh, nun minsan. dati. Go ahead. May nagsabi sa akin dati na, May bad side din dyan eh. ano, Bakit? Parang bad side niyan is parang hindi imbis na kamustahin mo yung kaibigan mo na yun, parang nakita mo na sa post, di ba? ano, Kasi kaya nga, Nagsalita si Agbay. Pucha, kahit nga mag-post ako na mamatay na ako, di mo ako kumustahin, hayop ka. Pag binalikan natin lahat ng chat natin, kahit sa best, di mo ako Hindi. chinat ng una. Ayun nga Manahimik ka. ayun nga yung ayun yung point. Wala naman Ayun yung point niya. Sinasabi niya pagka nag-post na, hindi mo na kailangan kamustahin kasi nakita mo na. Parang ganun yung sinasabi Eh nga niya. point ko eh. Hindi naman siya nakakamusta ang point ko kahit may post o wala. Hindi siya yung tipo ng tao nakakamusta sa iba. Pero yung Kahit sa post best, mo, hindi ako kinamusta dun. kamusta eh. Oo, sa akin. Kamusta. May mga nangangamusta. And may mga kinakamusta rin ako. Lalo ng mostly mga kaibigan ng high school na hindi na ako in touch. Pag nakikita ko sa nag-story, parang, uy, solid yan na. Parang small Sige, talks lang. Pero at least, Eh, yun, nakapag-catch up. Yun ang yung point ko nga is, yung point ko nga is, di ba sabi ni Egbay, pag nakita mo yung story, di mo nakakamustahin kasi alam mo okay naman, ganito ganyan. Tama, Bay? Ayun sabi mo. Oo, kailan ba ako nag-story? O, kailan mo kinamusta? Nagagets mo na yung point ko? O, yun yung point ko. Oh, di ba? Ayun lang naman. Pero hindi ako nagtatampo ha. Sinasabi ko lang. Ang problema ko naman, hindi rin naman talaga ako nag-social media. Oo. Hindi ako Okay. di ba? Hindi naman ako galit pero sinabi ko lang. Nagulat kasi ako sa sinabi mo. Parang nakakamusta kang hayop. Hindi ka naman Kasi nakakamusta. sabi ko lang yung mga ganyan na ano. Oo. Pero yun nga, magandang point. Agree ako sa sinabi mo na up until now may mga nakikita Uy, rin ako na for... Hindi ko ano yun ha. Hindi ko yun sinasabi na ganoon siya. Hindi yun fact ha. Parang naisip ko lang baka. Ano yun baka. Hindi natin alam. Baka sabihin ng mga tao. Ayun, nag-agree na ako. I think, Mm. ako, sabihin ko, oo. Na yung ibang Ikaw, tao Poch, for ano tingin mo? validation. Actually, nakalimutan ko yung tanong eh. Wala na. Pero sa social media ka ba for validation? Na-sidetrack ako. Ano ba yung tanong mo? Kasi kanina nabanggit mo. Nasa social media ka ba for validation? Sorry ah. Ay, Kasi kanina nabanggit mo, ay, may tumigil ka tanong. na mag-post ng picture kasi onti yung likes mo eh. Oo, wala akong So, in a way- wala akong likers. So in a way, nagpapavalidate ka rin. Kasi yung nalaman mong walang nag-like sa'yo, ayaw mo na. Ibig sabihin, ginagawa mo yun, nagpo-post ka para sa like. Lumipat na lang ako ng social media. Pumunta ako sa Tinder. Doon ka marami nakuha like. Yun marami marami siguro ako nakuha. Problema, Super like. panay catfish. Ayun lang. Ayun lang. Pero yun nga, no? sa tanong mo, baka ginagamit, kung ang isang tao ginagamit yun for validation? Ayun ba Hindi yung naman tanong lahat mo? Oo, hindi lahat. Pero kung ma-relate ba dun yun? Parang may relationship ba yun? Sa akin, oo. Yun lang. Pero sa tingin ko, sa mga ganyan, may iba't ibang levels yan. May ibang level sa tao na siguro itong taong to ginagamit to para for strictly para mapavalidate, di ba? Meron nga sa Reddit na na may group nga sa Reddit na ipopost mo yung picture mo tapos sasabihin tatanong mo kung pangit ba ako or maganda. Di ba? Alam mo yung ganun. So may mga ganun talaga na tao na gagamitin nila yung social media nila for attention or for validation. Tapos meron na namang ibang level na yung sa mga tao na gusto lang makapag-update sa mga kaibigan nila. Yeah. Diba? So, ang point ko rin dito is not necessarily pag nag-post ka, nangingi ka ng validation. Yung iba talaga, they're just doing it for fun. Kahit walang likes, kahit may likes, magpo-post ako.
Mag-share Oo, ako. siguro- So, iba-iba ng tao. Siguro, Yun naman. syempre naman lahat naman iba-iba ang intent, di ba? Pero siguro, yung as far as validation siguro, parang nasasama na lang siya. Pero yung iba, ito magandang example to. Yung iba, nag-social media para kumita lang talaga, purely. Mga mauutak na tao na post ng post. Kasi kumikita sila ano sila Ano tawag dito? Yung mga model. Mga Ano tawag dun? endorser? May tawag dun, di ba? Endorser ba? Nag-endorse. Hindi, meron pa mas tawag dun na, ano tawag dun? Wala pa akong alam. Yung Affiliate marketing? hindi naman affiliate marketing. masyadong technical. IG models. Influencers. Influencers? Oo. Di ba? May mga influencers talaga na pinagkakakitaan nila yung mga, kaya kailangan talaga nila mag-post na mag-post. Kasi pinagkakakitaan nila Diba? Hindi. So- Iba naman yun. Business side naman yun. Kaya nga, ayun nga, sinasabi ko nga rin. Binabanggit ko lang sa mga tao na meron rin mga ganun na iba-iba yung talagang gamit ng social media. Yun. So, siguro, wrapped up na lang natin sa lahat ng mga pinag-usapan natin sa effects ng mental health. Nakaka-apekto talaga siya. Di ba? Kasi nga, Bago natin i-wrap up, pwede natin ibigay yung oras natin na gumagamit ng phone, social media. Ako tingin ko personally, gumagamit ako ng phone 3 to 4 hours a day. 3 to 4 hours. Siguro ako 5 3 to to 4. 6. Hindi. Same. Sarah. Siguro hindi. Same Siguro, sa akin. siguro 6 to 7. Mga ganun. 5 to 6. Ay, hindi. 5 to 7. 5, 6. 5 to 7. Hindi, phone lang. Basta, final answer mo na yun? Final answer mo na kasi Hindi, palit ka Kasi Oo. hindi ko kasi alam sa phone ko ayun yung lumalabas Kasi pag, Kung wala ka lang, di ba to exam? pag natutulog kasi ako, nagpo-podcast ako, tapos piniplay ko lang hanggat matulog ako. So hindi ko alam yung hindi ko alam kung ano yung accurate. So siguro 5 to 7. Counted yun. Counted yun. Yeah, 5 to so 7. 5 to 7 siguro. Ikaw, Sarah. Same. Phone lang ba? Or kasama rin sa mga pag-computers, sa mga ano? Sige, Or phone lahat. lang? Social media. Kung Lahat. social Social media media, lang. computer, phone. siguro mga 5 to 7. Ikaw, Bay? Tingin mo. Ngayon, masasabi ko, 30 minutes to 1 hour. Mga ganun, pero may girlfriend kasi halos 2 hours na siguro yan. Ganun. Kasi syempre kailangan mo mag-gana sa girlfriend mo. Kausapin din. Nung single ka pa? Naku, baka makita mo ako sa social media. Pan-chat lang Yung siguro single ka? 15 minutes. Nakakita ko sa Facebook dati, online 1 week ago Parang ako namamasakir nun. Magkikita lang tayo sa labas, malagyan tayo, 1 week ka na ulit mag-online. Nakikita Nalaman nun. sa inyo kung nasan kayo. Yun lang. Nakikita pa rin ba yun sa Facebook? Yung 1 minute ago? Hindi ko na alam. 1 week ago? Pag oras lang ata. Di ko alam Di ako Hindi ka update. na. Pero si Pero Alfie dati pa nga. matindi yun. So yun nga pagka mag-consume kayo ng social media, maging smart na lang kayo, 'di ba? Panood nila lang kayo Siguro. ng Good Nights, please. Yun na lang. Oo, yun. Yun lang. Siguro, Yun na lang. the best way is Huwag ka na manood ng iba. Yun na lang. Kami na lang, ha? 1 hour lang naman to, di ba? 1 hour lang naman Be responsible na lang siguro. Kahit medyo corny pakinggan. Ang corny pakinggan ng be responsible na totoo na nako-corny ako Pero, ito yung pinakamagandang term na gamitin dito In a way na, alamin mo na lang na time na matulog, di ba? Time na pumasok, time na trabaho, or syempre nakaka-apekto na sa pamilya mo, nakaka-apekto na sa kaibigan mo. Relationships ba? Pero yun nga, no? So, merong pros and cons. Lagi naman sa buhay, merong pros and cons. Tsaka sobrang detrimental siya sa health. Especially sa mental health. Sobra. Minsan, physical health. Kwento ko saglit, ha? Yung Okay. dati hindi ko kayang, siguro natutulog ako 1-2 dahil sa phone. Tapos ang work ko, kailangan up ako ng 4. Right. Damn. Sobrang pumayat ako, sobrang ng init ng ulo ko sa work. Tapos lagi akong tulog. Actually, hindi natin natakal mga bata mga batang nag-YouTube. Pucha, pamangkin ko, di pa nagsasalita, kapatid. Kung ano na ginagawa sa YouTube, search ng search. Tapos pipindutin niya, sasayaw-sayawin niya. Kabisado niya na lahat. Cocomelon. Kabisado niya na lahat. Yung thumbnail, Ako na kung ano mag-type? ginagawa. Ulupit
Hindi siya nagtatype kasi pinipindot nila yung mga thumbnail. Pindot lang na yung Mga, tab. mga iPad baby tawag dyan. iPad baby. Grabe sila. Wala. Alam ko nag-wrap up na tayo. Pero, di ba kasi may documentary sa Netflix yan regarding dyan. Ang nakakatakot nga dun, mismo yung mga may-ari or mismo matataas yung position sa mga social media websites, ayaw nila yung mga anak nila paano yun dun. Papanoorin, paggamitin. Yun yung pinaka nakakatakot. Dun yung mismong gumawa or matataas yung posisyon. Ayaw nila ibigay sa mga anak nila yung products na Grabe pinapresent yung social media na yun, no? Yung, ano bang title lang sa Netflix? Panoorin yun. Ang ganda nun, sobra. Yes, sobrang ganda. Ang dami mo malalaman. Pero hindi ko alam kung kung yung speech improvement ng bata or development na sisira dahil sa panonood. Kasi, ewan ko, mga pamangkin ko, ang babagal matuto magsalita, pre. Merong study dyan na yung mga bata, mas magiging mas prone sila sa ADHD. Kasi, kung panoorin, kunwari manood ka ng Cocomelon, may study yung ginawa Parang every 5 seconds nag-iiba yung pinapakita nila. So yung attention span ngayon ng mga bata mas kakaiba na. Proven yun sa study nila. So nakakatakot talaga. Pag nanonood ka, makita mo yung thumbnail, yung mga bata, pamangkin ko pre, sinasabi ko nga, nanonood siya, papay sasayaw, pindutan naman ng isa. Tapos sasayaw niya naman, pipindutan naman ng isa. So ang point dito is, wala na sila, attention span nila napakaliit na. Which is, diba? Grabe. So, kaya ako gusto i-discuss kasi maraming bata ngayon talaga mga iPad babies nga na tinatawag mo. Kakaiba na sila sa paggamit ng mga marunong nga sila mag-video call mag-isa Diba? Marunong mag-selfie. Pero nagbabago na ang mundo. Yun din yung sa mga effects na mas bata dyan nalalaman. Di ba yung sa isang episode natin, mga porn yata na episode, studies na mas bata na ngayon nalalaman or nalidiscover. Totoo. Right. Pero, in a way, syempre, binanggit natin mga cons. Pero para sa akin, meron rin pros. Kasi yung mundo nagbabago na Nag-evolve tayo, di ba? Tapos, more on the computer side na tayo, more on techie stuff na tayo in the near future, di ba? Alam mo yan, bye. So, yung mga bata siguro, in a way, nag-evolve na. Talagang, ganun talagang buhay, di ba? Mundo, talagang sila na, more on techie na talaga yung mga bata. So, bubuhay sila, surrounded by it. Tapos, eventually, they will live by it. So, baka ganun na. Nakakakita na tayo in our eyes mga evolution nga ba? Kasi yung mga bata, di pa marunong magsalita kung ano na yung alam sa kung ano-ano Totoo. Yun. Naging robot na, no? Speaking of evolution, ay, hindi. Next episode yan. Oo. Pero na lang natin. So, sa mga... Masyadong maraming pwede pag-usapan to So, sa mga nanonood dyan, kung nagustuhan niyo yung content namin, please like na lang kayo tsaka subscribe sa channel namin para sa support. Support lang ba, di ba? Support local. Hindi, support local yan. So, sige na nga. Ayun na lang. Since social media, gamitin nyo in a wise way, di ba? In a responsible way. Gamitin nyo na lang kami. Gamitin nyo na lang kami, tapos gamitin namin kayo. Di ba? Gamitin like lang. Nyo, comment kayo. Di ba? So, like, subscribe, and comment kayo kung ano gusto nyo marinig sa next episodes. Again, thank you guys for watching. Good nights. Gabi na, pre. Good nights na lang. Bye-bye. Good nights. One, please, for mankind. Welcome home to